Magandang umaga po. Ako po si Boss Joyang. Ako ulit. Nandito ulit sa inyo at magbibigay tayo ng komento regarding po sa mga OFW na video na dumadaan sa atin. Kahapon pa o isang gabi pa at sinasabi nilang hindi tumugma yung resulta ng boto nila sa kanilang mga QR code. At bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-follow sa aking TikTok at Facebook account. Now, ito po ay mga dimano ay mali ang resultang lumalabas sa kanilang online voting ng ating mga OFW, no? Merong sa Saudi, merong Singapore, meron sa Europe, no? Napanood ko po sila na binoto nila yung PDP straight plus yung dalawa, si Camille at si Amy. Pero pag scan nila ng QR code nila, iba po yung resulta, no? Ito po ay nagpapakita ng malawakang no, dayaan, no? At nagpaliwanag naman si chairman. Sabi po niya random daw yan at hindi raw talaga ipinapakita yung binoto mo, no, kasi raw baka magamit sa vote buying, no. Shout out sa'yo, chairman. Hindi ko maintindihan yung paliwanag mo, no. Pero yung mo sinasabi niya baka magamit sa vote buying. Ang vote buying po kadalasan nangyayari po yan sa local po, hindi po sa national, no. Matagal po akong nag-watcher, ilang ulit ako nag-watcher mula nung ako mag 18 years old. Nag-watcher po ako hanggang sa 2016, no. Nag-watcher po ako, pero nakita ko po ang vote buying nasa local, wala sa national. At imposible mangyari yon. Nasa abroad sila, sino magbabayad sa kanila, padadala pa rin yung pera. Dapat po bago nyo in-execute yung online voting na yan, nagpagawa kayo ng ads, no, yung animation man lang na ipinaliwanag nyo sa mga Pilipino at sa OFW na ganito mangyayari dyan. Pupunta kayo sa ganito, magpaparehistro kayo, at pagdating ng araw ng botohan, meron dyan QR code, tignan nyo kung sino lalabas o hindi lalabas dyan yung binoto nyo. Huwag kayo mag-expect na lalabas dyan yung binoto nyo. Dapat umpisa pa lang bago nagkaroon ng election or ng online voting na ipaliwanag nyo na yan, no. Ang pinapaliwanag nyo lang po lagi ay magparehistro kayo, then bibigyan kayo ng code para makapag-vote kayo. Dapat po clear ang maliwanag ang pagpapaliwanag ninyo na mula pag-vote sa registration hanggang sa pagkatapos nyong bumoto at ito ang lalabas. Naipaliwanag na yan. Ngayon, nag-iisip tuloy ang mga OFW nagkakaroon ng dayano. Mawa naman kayo sa Pilipinas, no? Takasan na yung korupsyon ngayon, takasan pa yung dayano. Ano pa nangyayari sa atin ito? No, umaasa na nga lang tayong mga Pilipino sa eleksyon. Hindi na tayo asang maibabalik pa yung nakurakot. Dito na lang tayo babawi sana sa botohan. Ito na lang ang power natin Wala na tayong power, nasa kanila lahat ng power no. Shout out sa Supreme Court, sana po ipatigil nyo tong eleksyon na nangyayari sa OFW. Ipaliwanag nilang maigi muna ito. Hindi ko mag-get yung paliwanag ni chairman sa TV, sa radyo. Hindi ko siya mag-gets, no. Sinasabi niya na random daw yon at hindi raw talaga lalabas dun yung binoto. At sa May, pagkatapos pa nung eleksyon, makikita yung resibo mo talaga. Nung klase ko, resibo mo sa Mayo mo pa makukuha, di napalitan na yon. Dapat antimano, pagkatapos mong bumoto, nandun na yung resibo. Kagaya rito sa atin, pag boto mo, makikita mo yung resibo mo, check mo, okay, huhulog mo rin sa may inuhulugan ka parang ballot box, di ba? Dapat ganun din sa online. Kaya ka nga may QR code para pag niscan mo, makita mo yung resibo mo Tapos sasabihin sa atin ng COMELEC, no, na random daw yon kasi raw baka magamit sa vote buy. Puta, ginagawa nyo talong sa buong Pilipinas
Resibo mo nga yung QR code tapos iba lalabas, sasabihin nyo yun, hindi talaga ipapakita ko sino binoto mo. Ito, lokohan. Dapat palitan tong chairman eh. No, yan na nga lang ang pag-asa natin, yung eleksyon. Wala na tayong aasahan sa gobyerno natin. No, simula pa lang sa pag-upo, maharli ka pa, hanggang sa kahuli-hulihang PhilHealth Fund, gold. So, yung flood control, GSIS, pera ng GSIS, pera ng SSS, PDIC, DBP. Hindi na natin makikita kung nasa yan. Wala naman paliwanag eh. No, pati paghuli kay Duterte, lahat ng problema, pati ang WPS. No? Ito na lang ang pag-asa natin, eleksyon. Magkakalokohan pa tayo. Maging mapagmatyak po tayo at sana po ang ating Supreme Court ipatigil tong online voting na to. Halata naman na nagkakaroon ng lokohan tapos yung nag-expose na abogado kinasuhan si Erice na noon pa bago pa sinasabi niya na yung magkakaroon ng dayaan na kinasuhan. Ngayon pag natapos na yung eleksyon nagkadayaan, ano pa magagawa natin? Wala na. Tapos kakabibigyan ng resibo, ito yung binoto mo, binalik na sa dati. Nalalakan nyo Pilipino, maawa naman kayo. Huwag na kayo makisali dyan, hindi man kayo tumanggap ng pera dyan, o ano, sigurado, i-deny nyo rin. Makawaan nyo na lang yung maliliit sa bansa natin. Yung pinadakip nyo yung tapat do sa kaban natin. Pinupuri nyo tong bagong administrasyon na kitang-kita naman yung galawan. Dina-justify nyo pa. Palibasa kayo, makikinabang, nasa taas na kayo, nasa pwesto na kayo, naka-relax na kayo. Paano itong mahirap? Yung mga may kapansanan, yung mga may sakit, na umaasa sa PhilHealth. Hindi naman pala lahat binabayaran ng PhilHealth. Ilang porsyento lang. Tapos kukunin nyo pa. At yun lamang po, sana po magising tayong lahat, no? At hanggat maaari, sana yung petisyon ni Bondoc ay pakinggan ng ng Korte Suprema, ipatigil yung eleksyon pagka ganyan. Dayan agad yan. Malinaw yan. Kasi, imposibleng, hindi ako makapaniwala na yung resibo mo, yung QR code mo, iba yung lalabas at sasabihin talagang hindi papakita ko sino yung binoto mo. Resibo mo na yun eh. Dapat pinaliwanag nyo yan bago po nyo in-execute yung online voting. Pinaliwanag nyo na ito yung QR code nyo, baka in-expect nyo lalabas dyan yung binoto nyo. Hindi po ganun yun. Walang ganung paliwanag. Tapos ngayon magpapaliwanag kayo. Ano to, lokohan? So, yung mga supporter ni BBM, gusto nyo magising sa katotohanan. So, maraming salamat po. Ito po ulit si Boss Choyang. God bless us, no? God save Philippines.